Kung yung pinakita mo sana para matauhan yung mga taong nagsasabi na kayo ay may sakit, kung yung medical certificate mismo ninyo, pinasinampal mo sa pagmumukha ng sa mga taong nagsasabi na may sakit kayo, eto, ang medical certificate ko, wala akong sakit. Weights at Galing nga. elliptical daw ang gamit niya pang Beses siya. exercise. I don't want people to think that really that there's a problem. Because sa dami ng problema natin na hinaharap. Ang problema eh. Ito ako kay Castro, galing eh, no? Wag na lang daw pansinin nyo, fake news peddler na yan, mga salot sila. So, salot ka. So, eto na nga mga insan, muli tayong nagbabalikin, no? Dapat di tayo gagawa ng reaction video ngayon dahil ano tayo eh, magpapahinga sana tayo. Kaso nga lang mga insan eh, gawa natin ng reaction video. Itong paeksena ng ating Pangulo, nag-jogging, nag-jumping jack ang ating Pangulo para ipakita na wala daw siyang sakit. At huwag paniwalaan yung mga namimeke. Ang galing nila, no? Galing talaga nila mag-divert ng ng usapan. Parang ganito ba 'yan? BBM, parang ganito ba 'yung ginawa nyo? Magtago, i-divert yung flood control. Pag-usapan, hanapin ng PBB, palabasin na may sakit para umingay sa social media, hahanapin ng mga tao, asa na ba yung Pangulo? Tapos biglang lalabas. Siyempre, wala na. Iba na yung issue. Di ba? Ang napag-usapan is yung tungkol doon sa sakit mo kasi ang dami na nagkalat, ang dami naglabas ng mga Di ba? May naglabas pa nga ng video na pumanaw na daw po kayo. Meron ding mga medical certificate at ginawan pa nga natin ng reaction video yung nakaraan. Tinanong natin kung ito may tunay o hindi. Tapos ngayon pinakita mo na nag-jogging ka, nag-jumping jack, pinatunayan mo sa kanila na healthy lang ako, okay lang ako, naninira lang yan sila. Oy! Okay na sana yung palabas, Mr. President eh. Kung yung pinakita mo sana para matauhan yung mga taong nagsasabi na kayo ay may sakit, kung yung medical certificate mismo ninyo, pinasinampal mo sa pagmumukha ng sa mga taong nagsasabi na may sakit kayo, eto, ang medical certificate ko, wala akong sakit. Dalawa lang ang iniinuman kong gamot, yung hypertension ninyo at saka yung isang sakit na ewan ko kung ano yun, nakalimutan ko na. Mga insan, total makikita niyo naman sa video mamaya kung ano yun, di ba? Di magugulantang yung mga tao ngayon nagsasabi nila, wala pala talagang sakit sa PBB. Ayan o, medical certificate na yung dala niyan. Pero paano mo mapapaniwala yung ibang tao? Nag-jogging ka, nag-jumping jack, healthy ka. Kahit na yung yung may taning na yung buhay, kaya mag-jumping jack, kaya tumakbo eh. Diba? Hindi sa kino-question ko, Mr. President, yung kalusugan ninyo, yung totoo ninyong kalagayan. Wala naman po akong diyan eh. Anyway, wala mo naman po talaga akong if healthy kayo o hindi. Ang concern ko lang po dito, sana po, matugunan naman ninyo yung paghihirap, yung krisis na nararanasan po ng ating bansa. Yun naman po sana. Tapos, bigla ka pang nawala, hindi nagparamdam sa tao, tapos ngayon, lalabas ka ng ganito. Parang yung issue noon na dapat pag-usapan, bigla na rin nawala. Di ba? Parang tama pa yung sinasabi ng mga ibang vlogger na ito'y pain lang ninyo, ito'y diversion lang ninyo sa totoong usapin talaga. Di ba? Gusto nyo lang umiwas sa usapang ganito. At ngayon, nung bumalik kayo, siyempre iba na yung pinagtuunan ng pansin, yun yung pagbalik ninyo at pagsabi na healthy kayo. Pero ano ba talagang napatunayan niyo doon, 'di ba? Lalo niyo lang binigyan ng agam-agam ng tao sa totoong estado ng kalagayan. Lalo ako para ako nabindang ganun. May sakit siya noon, tapos ganito. Marami tuloy akong katanungan kung talagang basta
Eto, gawa na natin ito ng reaction mga isa. Tingnan natin yung jogging ng ating Pangulo. Ito yata yung sagot niya sa krisis eh. Magtago para ma-divert yung usapan, lumabas, mag-jogging, solve na ang krisis. Bagong anunsyo tungkol sa excise tax suspension, nag-jumping jacks at nag-jogging pa sa Malacanang si Pangulong Marcos sa harapon ng media. Patunay daw ito na wala siyang malubhang sakit. Nagbabalik si Maricel Halili. Bago pa man humarap sa media, tila Para po kayong tanga dyan, sa sir. kanyang pangangatawan si Pangulong Marcos. Masigla at energetic ang Pangulo at nagawa pa mag-jumping siya. Jumping jack. Hanggang sa Sabi loob nga, ng healthy nga. nag-jumping jack ulit si PBBM. Sa ganitong paraan niya pinatunayang puro kasinungalingan daw ang mga lumalabas online na may sakit siya o patay na siya. Sabi ng Pangulo, halos 3 buwan na ang nakalipas mula nang huli siyang magpunta sa ospital para sa clearance ng kanyang diverticulitis. Pero sa ngayon, 2 gamot lang ang iniinom Yan, niya. 2 gamot lang. Maintenance para sa gout at hypertension. Gout, saka hypertension. Anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng... Aray, naghamon. Kaya ngayon, Ganda. yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, ha? Alam ninyo, puro sinungaling yung mga yan. Kaya't lahat ng sasabihin Aray, mo yan, nagsasabi siya ng kasinungalingan. Now you know who the liars are and who is telling the truth. Pagkatapos ng briefing, nagyaya pa ang Pangulo palabas ng press working area para maglakad. Maya-maya pa, na-jogging na ito. Kwento niya, 4 na beses siyang mag-workout sa isang linggo. Weights at Galing nga. elliptical daw ang 4 gamit niya na pang beses siya. exercise. I don't want people to think that really that there's a problem. Because sa dami ng problema natin na hinaharap, Ang problema eh. sa war and the sa dami ng hinaharap natin problema, that will be an additional problem of concern for our people. So I thought that the easiest way is to show. I'm still very happy again to this. Sa ngayon, diretso lang daw sa trabaho si PBBM sa kabila ng patuloy na paninira sa kanya. Bago pa yan, medyo nainis naman si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro dahil din sa mga nang-iintriga sa kalusugan ni PBBM. Kasunod yan ng video message ni Senator Amy Marcos kung saan sinabi niyang may sakit daw ang kanyang kapatid. Hindi na kami nagkita, ang tagal-tagal na. Pati nanay ko, tinatanong ako, hindi rin niya alam kung ano nangyayari. Ang alam ko lang, may sakit si Bongbong. Pero agad niyang tinabla ni Palace Press Officer Castro. Giit ng palasyo, tingnan na lang kung ano ang mga ginagawa ng Pangulo. Sinabi niya hindi sila nakikita, di ba? Right? So ano alam niya? So fake news yan. Huwag na po natin palawakin ang mga fake news peddlers. Hindi po natin sila kailangan dito sa ating lipunan. Salot sila. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam. Wag na lang. Natuwa ako kay Castro. Galing no? Wag na lang daw pansinin yung mga fake news peddler na yun. Mga salot sila. So, salot ka. Anong lang naman, attorney, so salot ka. Di ba? Eh dito sa bansa natin, walang hindi nakakilala sa iyo. Ikaw yung number 1 fake news peddler. Sa dami ng ka-fake news na ginawa mo eh. Sa dami ng kasinungalingang sinabi mo, ikaw, ay nako. So ikaw yung sa Lutsa pala eh. Lutsa. Ang galing mo talaga, Auntie Claire. Bagay na bagay talaga kayo ng ating Pangulo. Yung magaling manakip, magaling magtago. Ang galing talaga eh, no? Magtago ka, akong bahala sa'yo. Ako magtatakot sa'yo. Ay nako, ang ganda ng title na ito mga insan eh, no? Nagtago para ma-divert ang usapan, mag-jogging para resolbahin ang krisis sa langis at diesel, gasolina. Alam nyo mga insan, sa totoo lang,
dati sobrang bilib talaga ako sa ano kay dito kay Bongbong Marcos lalo na nung nangangampanya. Ang ganda talaga, ang ganda ng mga sinasabi niya. Pero nung umupo na, parang nag-iba agad yung kulay ba, nag-ano ka agad parang ipinakita na yung totoong siya. Tsaka ang daming issue na na tinatakasan, ang daming issue na binabaliktad, ang daming mga naging problema na bigla na lang talaga siyang nawawala, maglalabas ng ibang usapin, doon na po-focus ang lahat. Siyempre katuwang niya yung mga diyan, mga media outlet, sila naman talaga yung mga mainstream media, sila naman talaga ang ano niyan yung katuwang niya lagi 'di ba? Pag hinahanap ang presidente, wala. Tapos maglalabas sila ng mga ganito, ganyan, sasabihin nila. 'Di ba? Tapos, ang sisisihin, sasabihin, fake news yan, yung mga nasa social media na yan. Sila yung nagpapakalat ng fake news. Pero 'di ba, pag pinanood natin at tinintindi natin mabuti mga insan, yung mga mainstream media, at ito si Claire Castro, ang tunay na nanliligaw sa atin nililigaw tayo sa totoong katotohanan 'di ba? Tanong lang mga insan ito ay matinong tanong po sa inyong lahat, 'di ba? Naramdaman niyo ba yung pagiging concern na Pangulo natin sa ating mga mahihirap, sa mamamayan? Naramdaman po ba natin? 'Di ba? Kayo po mismo ang sumagot diyan. Nararamdaman niyo ba yung concern at pagiging pangulo ni Bongbong Marcos sa inyong mga lugar, sa inyong mga sarili? Comment niyo diyan sa comment section, mga insan. Kasi ako, wala akong nararamdaman na ganun. Hindi po ako haters ni BBM, mga insan. Hindi po ako haters. Hindi po ako galit sa kanya. 'Di ba? Mas naiinis pa nga ako dito kay Auntie Claire kasi imbis na magsabi ng totoo, ano pa siya yung alam mo yung tipo na pag tinanong mo siya at hindi niya gusto yung sinagot mo sa kanya, talagang magagalit siya sa'yo. Like nung tinanong si BP Sara, kung sino mo nakapanood nun, about sa kalusugan ni BBM. Di ba ang sagot ni BP Sara? Good luck. Tapos napangiti. Si Auntie Claire tinanong ng gano'n, ano masasabi mo sa pahayag ni BP Sara Duterte about doon sa tungkol sa may sakit daw ang Pangulo, tapos ang sagot na good luck. Diba? Sabi niya, makikita naman natin sa body language niya, yung mga diba? Negatibo para sa kanya yung sagot ni BP Sara Duterte na good luck. Pero kung naaalala nyo, yun din yung sagot niya sa tinanong siya. Diba? Patungkol doon kay BP Sara sa tatay niya kay Digong Duterte, 'di ba? Nag-good luck din siya doon. Sabay nga tawa din. Tapos nung babawian ka ng ganun, tatawa, good luck sa ngiti. 'Di ba? Masama na. So kahit anong gawin ng BFC presidente, sa totoo lang mga insan, ikagagalit nila yan. Gagawin nilang negatibo yan sa mata ng tao. Pag sila yung nagsabi ng kasinungalingan, kahit ano pa yan, sobrang sinungaling at pangit pa yan ang sinasabi nila, ito-twist nila ng maganda yan. Diba? Ganyan sila, kahipokrito, mga insan, sa totoo lang. Kaya nung una, pa ako sabi ko, okay tong government Parang nung lumao na, parang nagkamali ata ako ng sinusuportahan. Kaya nakita nyo, gumawa na lang din ako ng sariling reaction. Parang bahagi ko kung ano yung nararamdaman ko sa kanilang disappointment Diba? Mga insan. Sa totoo lang mga insan, hindi naman talaga ako hindi man talaga ako sinasabi nila, tinatawag nga nila kung DDS ngayon Actually, hindi talaga yan. Kasi kahit naman pa nung una, nasa alam mo yung neutral ka lang, diba? Kung sino sa tingin mo yung nakakatulong sa bansa, yun ang susuportahan mo. Diba, ang dami kong sinuportahan niya. Si Trillanes noon, binoto ko yan. Si Lacson, si Lasoto, si Rizon Tiberos. Binoto ko yan mga yan kasi nakita ko na kaso nga lang nung nanunungkulan na sila, maging yung mga tulpo.
Binuto ko rin po yan mga insan. Kaso nung nakaupo na sila sa pwesto, nag-iba na nga talaga yung likaw ng ano nila eh. Kumbaga nag-iiba na yung daan nila. Malayo doon sa una mo silang nakilala na hindi pa sila kumakandidato. So, katulad nga ni dating President Digong Duterte, nakukwento yan sa akin ng tiyahin ko na taga Davao. Kung paano nga sila mamuno, paano nila napaganda yung Davao. So, bumilib ako sa kanya. Kaya nung kumandidato siya, talagang tiningnan ko. Pinanood ko nga yung mga debate niya eh. Kung gaano siya kaloki, kung gaano siya, alam niyo yung tipo na parang, ano siya eh, yung hindi siya nagkukunwari, mga insan. Ipinapakita niya yung totoo siya. Kung ganito ako, bastos ako manalita, kung ganito ako manamit, eto na ako eh. Wala siyang ganun, wala siyang pagtatago. Nakatulad ng ibang mga ano na napakabuti sa harap-harapan, pero sa pagtalikod, gano'n, nakita niyo yung mga ganun mga insan, mga ganyan eksena. Alam po, marami na kayong natsyempohan ng mga ganyan eh. Diba? Ang nakita ko lang na mga kumandidato na walang arte sa katawan, maging noon si FPJ noon, nung kumandidato si Fernando Po Jr., sumalangit na way kalwa. Nung kumandidato po yun, mga insan, nakamayan ko mismo yun. Diba? At nakita ko talaga sa kanya na walang keme, walang arte. Ganun na ganun yung naramdaman ko sa kanya, kay President Digong Duterte. Diba? Tapos nung ulan na ganyan, ang dami kong proyektong nakita, ang daming mga ano. Diba? Kaya sinuportahan ko sila. Diba? Tapos, eto, pinag-initan nila si Inday Sara Duterte, si VP Sara Duterte, na nagdako nung una, sabi ko, ganun pala si VP Sara Inday. Tapos nung kinlear siya ng kawa na yan, nag-audit eh. Yan ang nag-audit sa pamahalaan eh. Hindi nila pinaniwalaan. So parang nag-isip ko, bakit ganun? Bakit parang iba na yung ano nila, paniniwala akala naman sa COA. Tapos doon napagtagpi-tagpi ko lahat na, ay naku, hindi. Paninira. Inaano lang pala talaga nila. Diba? Alam niyo na pagtutulong-tulungan natin, siraan natin yung ganito. Kasi ito yung makakasira sa kanila pagdating ng araw. Mabubulilyaso yung ginagawa nilang pangungurakot sa gobyerno kapag mayroong Inday Sara na nakaharag sa kanilang dadaanan. So medyo lumayo tayo dun sa topic natin mga insan. Wala lang, na i-share ko lang sa inyo. Pero dito sa ginawa ni BBM, na bigla siyang lumabas para daw i-clear na wala sa sakit. Medyo ano ako dyan, sabihin na natin 50-50. Kasi kung para sa akin kanila yan, kwento nila yan hindi bida sila dyan. Kasi para sa akin, opinion ko lang, kung talagang gusto mong patunayan sa mga tao na wala kang sakit, hindi mo naman kailangan mag-jumping jack eh. Hindi mo rin kailangan mag-jogging. Diba? Simula lang. Pinaka-medical record mo. Kung sa hospital ka na gano'n, ito, cleared ako, wala akong sakit. Diba? Ganun. Hindi mo pa mapapaniniwalaan yun. Kahit nga umupo lang siya ng ganun eh. Hindi na siya magtatalon, hindi na siya magja-jogging eh. Diba? Medical certificate niya lang. Iangat niya ng ganun. Ito, cleared ako. Wala akong sakit. Wala akong malubhang sakit. Fake news yung mga kumakalat na yan. So, paano mo kami makukumbinsi ngayon? Sa pamamagitan lang ba ng pag-jogging mo at jumping jack? Masasabi mo na sa amin na wala kang sakit? Nung ako nga 3 years akong bedridden, mga insan. Nung nakaramdam ako ng konting ginhawa, nag-exercise kagad ako, tumalon-talon ako Takbo-takbo ako ng ganun diba? Kasi medyo guminhawa yung katawan ko. So, ibig sabihin ba, kung willing kang gawin yung mga isang bagay na ipakita mo na maayos na yung pakiramdam ko, is kaya mong gawin yan. Pero, iba pa rin talaga na meron kang pinapakitang certificate. Parang sabi mo, graduate ako ng college. Wala ka naman diploma ng pakita. Paano paniwalaan na graduate ka talaga? Same ko sa sinasabi na, ikaw gumagamit ka ba daw ng pinagbabawal na gamot? Pakitaan mo ng drug test mo ngayon. Diba? Kaya kami sa organisasyon namin, talagang nagda-drug test kami. Pinakita namin bilang leader ng isang organisasyon, papakita namin, healthy kami. Wala kaming tinatago. Ganun, yun lang naman kasimple. Diba, mga insan? Kayo, ano sa lobby nyo, i-komento nyo dyan sa ating comment section. Paalam po. Tingin po kayo palagi.